Okay, welcome back mga boss at magandang araw. Wala tayong masyadong nai-upload ngayon dito kasi kakatapos lang ng December. Naging busy ako at nakalimutan ko na rin gumawa ng video dito sa Basic Bob Reacts. Pero ngayon, tuloy natin, upload natin mga boss. So, anong gagawin natin? May nagtanong kasi dito sa akin sa comment section na naging topic natin doon sa isa nating video. Saan na ba yun? Screenshot ko yun eh. Ito si Karansa Nelo 80. Boss Bob, mga magkano pwedeng puhunan sa panimula ng shop at anong mga gamit ang kailangan panimulang mga pyesa? Thanks. So mga boss, ako kasi nagsimula napaka-unconventional, or sabihin na natin na yung start ko ng shop talaga ay from scratch, as in walang wala, as in zero. Pwede nating sabihin monetary funding, may pera ako na 1,000 pesos, yun ang pinangsimula ko natin bukod sa so nag-start ako ng as in formal talaga na shop. May bakanting pesto dito, tirahan ko na, tapos ginawa kong shop. Kumbaga single pa ako nun, bahay na, tapos ang upa doon ay 1,000 pesos. Nung sinimulan ko ng ng mag shop, wala rin akong paninda, as in repair shop lang talaga. So ano yung mga meron lang doon sa shop ko? Sa simula, meron lang ako mga tools at soldering lead. Soldering lead po yung pinakauna kong bininta sa shop ko. O nagtingi ako ng soldering lead. Paano ba yun? Kuha nga tayo ng sample. Saan na ba yung mga soldering lead natin dito? Kumbaga lead na tingi per meter, tapos binibinta ko. After noon kasi kumita ako mga 1,000 siguro sa repair yun. Tapos pumunta ako ng Raon. Ang una kong binili na paninda sa shop ay remote control, yung baron antenna, jack, yung mga ganito, yung mga jack, yan yung mga jack, yan yung una kong ano ba to? May nakalaylay. Yan ang una kong paninda. Kumbaga nagsimula akong mag shop as in wala akong startup capital or puhunan. So pag may halimbawa bumili ako ng pyesa sa Raon, dinodoble ko para may reserva ako. Halimbawa kung kailangan ko 4, gagawin kong 8, parang gano'n, hanggang sa dumami hanggang sa binaha ako, parang gano'n. So kung pagbabasehan natin ngayon, magkano ba yung startup ngayon, depende pa rin yan sa inyo mga boss. Wala namang tawag dito, wala namang required na kung magkano yung pera mo bago ka mag-start ng shop. Depende pa rin yan kung anong klaseng repair shop yung kung repair shop lang ba or may kasamang tindahan. Ngayon kung repair shop, mas maganda mga boss, unahin mo mag-invest sa mga sa mga tools. Meron ka mga gandang tools, hindi mas maganda, mapapadali yung pagre-repair mo. At saka yung mga pyesa naman, yung kung ano yung ginagawa mo. Halimbawa sa akin, amplifier. So kadalasan ang inuuna ko pamili, mga potentiometer, transistor, resistor, yung mga ganon. Ngayon, magkano bang start up ng siguro hindi kasi ako nag-start talaga na may puhunan. Pwede nating tansyahin na lang. Sa ngayon kasi ang 20k mo sa pyesa napakonti. Siguro pwede na mga kung may startup capital ka na mga 100k, pwede siguro yun pang upa mo, tapos yung iba naman pang bili mo ng paninda. Basta ang unahin mo lang kung ano yung pinaka-essential or pinaka-kailangan na kailangan. At sa pyesa pala mga boss, at saka sa paninda, depende yan sa lugar nyo kung ano yung in demand. Halimbawa, malakas ba ang repair ng electric pan sa inyo, o mas marami ba nagpapa-repair ng electric pan? Unahin mo yung pyesa ng mga electric pan. Halimbawa capacitor, bushing, shafting, ano pa ba, ilisi, yung blade ng yan, yung mga blade ng electric pan. Yan ang mga mabenta mga boss.
So depende yan. Depende yan sa iyo kung magkano yung puhunan mo. Kung ano lang meron ka, pwede ka na mag-start para sa akin. Tapos, depende rin sa lugar kung mahigpit sa mga permit, DTI, BIR, kung hahanapan ka pa yan. Depende kasi may mga lugar naman na hindi mahigpit. Actually, may mga shop ka na malalaking shop na wala pang permit kasi hindi naman mahigpit sa kanila. Sa amin dito, medyo lang, kumbaga sakto lang. Kailangan mo ganitong klaseng shop, kailangan mo talaga kumuha ng permit. Sa DIR, BIR at saka dito ay hindi pa naman masyado mahigpit. Ang mahigpit dito yung sa fire safety, sa mga sanitary, parang ganon. So pagdating dun sa tanong mo na okay lang yan mga boss. Kahit magkano lang yung puhunan mo, ang importante yan na mo syempre yung kung uupa ka ng pesto, kailangan may pang-upa ka at least mga 6 na buwan or may pundo ka na mga 3, di ba? Parang ganon. Tapos yung iba, bahala ka na kung magkano. Depende rin yan kung magkano yung upa ng pesto mo. Sa pag-i-start naman kasi ng shop, hindi naman kailangan talaga totally pero lamang yung may puhunan ka. Pero hindi naman kailangan talaga, o hindi naman is a must na mayroon kang malaking kapital or puhunan magsimula. Ako, ito mga naipong kong pyesa, hindi naman yan biglaan lang na pag-start ko, andyan na accumulated yan, kumbaga paunti-unti yan hanggang sa dumami ng dumami. At payo ko pala sa inyo, sa mga magtatayo ng shop, tignan nyo kung fire hazard or flood hazard or sa bagyo, kailangan yung location nyo ay maganda rin ang foot traffic. Ano ba yung foot traffic na tinatawag? Yung matao ba? May mga dumadaan ba dyan? Nasa magandang pwesto ka ba? Pero kung halimbawa tech vlogger ka, kilala ka na sa online, hindi mo na kailangan talaga ng as in na kailangan na nasa masyadong matao ka na lugar. Kahit sa mga gilid-gilid ka lang, kasi yung mga customer na yung lalapit sa'yo. Halimbawa sa akin dito, technically kahit hindi na ako dito mag-shop, magka-customer pa rin ako kasi karamihan ng customer ko ngayon puro sa online. So mga napapanood dito sa video ko, mga nanonood sa Facebook ko, yun yung mga customer ko. Yung mga walk-in ngayon, yun ang madalang na lang tuloy. Balik tayo sa puhunan. Sa puhunan kasi talaga mga boss nasa inyo na lang yan. So unahin mo kung repair shop lang yung sayo, walang pyesa, o hindi ka magtitinda ng pyesa, unahin mo yung mga magandang tools para mapano. Tapos kung gusto mong katulad nito na repair shop tapos tindahan, unahin mo yung mga bibiling pyesa o ano yung pinakamadalas gamitin. Huwag ka mag-stock ng marami ng mga halimbawa mga paninda or mga pyesa na minsan siguro sa 5 buwan isang beses lang mabili. Yung yung tipong araw-araw ba maibibenta mo, yun ang unahin mo. Halimbawa kung may pera ka, wire ng microphone, speaker wire, yan yung mga mabenta. Kung ano yung nakikita mo sa mga shop. Pero nga kasi tinatanungan niya kung anong unahin kung ano yung dapat unahin. So malamang medyo yung budget niya limitado. Depende kasi yan Kung binigyan mo sana ako ng kuya ng kung magkano yung range ng ng budget mo, baka may papayo ako ng Pero yung mga payo natin ngayon ay general. So that's it, pansit mga boss. Maraming salamat. Yun po yung payo ko sa inyo kung mag-i-start ng At panghuli, kailangan kung papasok ka ng shop, at least may knowledge ka sa repair shop o electronics technician ka. Pero kung for business lang, medyo mahirap yun. Pero depende kung business minded ka naman o ang business sense mo naman ay maganda, pwede. Pero advantage talaga yung katulad namin na technician tapos nagtayo kami ng shop. Pero malamang yung nagtanong baka technician din Yun lang mga boss.